Ikaw ay ako rin. Ipahayag ninyo sa buong mundo, nalimutin itong kapansanan ko, ang dati kong adhikain. Ituring mong ako ay ikaw Tayo po ay nasa segment ng kung saan binibigyang halaga natin ang ating mga kapatid na may kapansanan para magbigay ng inspiration doon sa mga listeners and viewers na hanggang ngayon ay nakatago pa. Ito yung segment natin, Ikaw ay ako rin. Wala tayong pinagkaiba. Ikaw na may kapansanan at ako na wala ay pareho rin. Baka nga mas magaling ka pa sa akin. 'Di ba, Alex and Trish? At syempre, binibigyan natin dito ng tinig. We are empowering persons with disabilities sapagkat hindi malay natin, maring mas marami pa silang mararating kaysa doon sa mga taong kompleto nga pero ayan, wala namang ginagawa. Alam mo, merong familiar face dito eh. At siya ang nagdala at nag-imbita dito sa dalawang kasama pa upang magbigay ng ma-inspire pa itong mga kasama nating may kapansanan. May kapansanan ba ito? Itong dalawa na to? Mamaya pa makapakita natin. Ito munang nagbabalik, makikita yung kanyang mga hinahatak dito na maging guest. Yung nagbabalik, balikbayan to dito sa ating Ikaw ay Ako Rin segment ng Metro Sabado. Si Gertrude Boots Pabelona, President ng EPWD. Ano ba yung EPWD? Ano yung EPWD? Boots. Ma'am, good morning. It is Huwag mo nang hawakan yung mic para hindi ka mahirapan. It's empowering people with disabilities. Yun. Empowering people with disabilities. At meron kang katabi ngayon. Ikaw na magpakilala. Oo. Magandang lalaki. Ma'am, nasa kaliwa ko po ay si Mr. Alan Manglabnan. Siya po ay isang CPA from the accounting department ng House of Representatives. Siya po ay auditor po namin sa EPWD, miyembro. Alan, bumati mo na, Alan. Oo. Batiin mo yung mga taga-Congress. Good morning po, Mr. Alex Tingsayan, Ms. Isa Cruz, at good morning everybody. At sa lahat po ng televiewers at na nakikinig po ngayong araw na to, magandang umaga po sa inyong lahat. Alan, magandang umaga. Matanong ko, kasi alam mo, tinitinan ko, ikaw ba ay, dahil miyembro ka nung EPWD, so ibig sabihin, ikaw ay mayroong kapansanan? Opo. Ba, hindi ko makikita eh. Kasi nasa pa eh. Opo, nakatago po. Pero hindi ko napansin na ikaw ay parang patago-tago kanina habang papasok ka ng ano. Ibig sabihin, binabaliwala mo yung kapansanan. Mga empowered dito siguro yung sinasabi ni Isa. Normally, pag nakakita ng person with disability, parang kimi, parang mahihiyain. Pero yung katulad ninyong tatlo, talagang nasa sa mukha ninyo na kayo empowered na. So, mamaya tatanungin ka pa namin, Alan, ha? Yun namang nasa kanan mo, Boots. Ma'am, nasa kanan po namin ay si Mr. Rick Ada sa Committee Administrative Support Services ng Committee Affairs Department. Di po siya nakakarinig. Siya ay merong hearing impairment. As in, anong percentage ng kanya? 50% na hindi nakakarinig? Hindi po, partial deafness. Partial. Partial lang. Oo. Pag partial, ano yun, isang tenga lang ang may diferensya o pareho? Dito lang sa kaliwa. Sa kaliwa. Bakit ka nawala ng pandinig sa kaliwa? Siya na overdose sa antibiotic. Naku po. Yung maligo ako, malipat kami ng bahay, malapit sa dagat. Tapos siya ng tubig. Tapos, nalagyan ng tubig? Sinugit na sugat. Ay, yung mismo eardrum. Eardrum. Tapos nagnana, may lumalabas na ng mga... Ayun nga, yung eardrum mo na sumabog sa madaling salita. Because of infection. Na-impair. Naririnig mo kami ng malakas?
Malakas to. Pag ganyan ba, hindi ka na pwedeng naka-earphone? Yan, yung maglalagay ng gano'n. Kaya lang yung sound lang na naririnig. Oo. Pero yung sakto, Eksaktong salita. Hindi ko masyado Oo. na Pero yung music, narinig mo. Apo. Nasasayawan mo yung music. Apo. Kailangan umarap ako sa tapos parang Lip read. yung lip read yung niya. Oo. Ayun. Pero alam mo, kung di sinabi, sabi ko nga kanina, naku, sinama lang ata, pero wala namang kapansanan ito. Baka nag-iisip ako, tatanungin ko kung ano kapansanan, baka wala. Kaya akala ko congressman Nasa House of Representatives. Natawa siya Ma'am, in addition, Yes. sa harap lang po, maririnig po niya, pero pag sa likod, hindi na po niya maririnig. Kasi nga, tinutulungan nga daw niya ng lip reading. Oo. Alam mo, natutuwa ako, Boots. Kasi hindi pa tumigil yung pagtulong mo dito at sa ating segment na Ikaw Ay Ako Rin. Ma'am, para kasi po, sige. Ma'am, ina-apply po namin yung natutunan po namin na training sa Australia, yung dapat ma-empower po lahat po yung mga may kapansanan sa Kongreso through an organization, creation and organization, para po tulong-tulong po lahat-lahat, hindi lang po yung may kapansanan, kundi pati po yung able person sa Kongreso. Doon sa iba may nagtatanong, ano daw yung ba'y kapansanan naman to si Boots? Si Boots po, kung natatandaan ninyo, siya yung thalidomide. Ayun, no? Yun yung hindi nagtuloy-tuloy ang formation nung siya ay bata pa, nung siya ay sanggol, nung nasa sinapupunan, dahil din sa gamot. Naku, dapat siguro. Pero yung kay Rick, no? Kasi ang dapat natin pag-ingatan, yung bang nagtitake ng antibiotics nang hindi naman prescribe ng doktor. Yeah. Kaya minsan pag nasosobrahan, parang nabibingi. Anong nangyari sa kanya? Nabingi na nga siya. Hindi, tapos nag-swimming nga daw siya, nalagyan ng tubig. Ngayon, ilang kayo ulit, Boots, na miyembro ng EPWD sa House of Representatives? Ma'am, to date, ma'am, more than 35 members. Yung po yung mga empleyado po ng House, officers, House officials, and employees of the House of Representatives. At saka may Council of Advisors po kami. Itong Council of Advisors po, ito po yung mga advocacy yan ng mga House members sa Kongreso po. Marami po sila na tumutulong po para sa kapakanan na may kapansanan. Ngayong umagang ito, before we go into the stories ni Alan, saka ni Rick, meron ba kayong gustong ma-emphasize sa amin para sa mga iba pang mga may kapansanan na nakikinig? Ma'am, ito pong organisasyon na po ito sa Kongreso, yung EPWD, may pagkakaiba po. Kasi kung napansin po ninyo, sa labas may mga organisasyon po na EPWD, nagtatanong sila, ang dami ng organisasyon, bakit mayroon pa organisasyon pa sa loob? Ang maganda po sa organisasyon po sa loob, ito po yung niche niya, yung pagkakaiba, yung leverage po niya. So, ibig mo sabihin sa bawat opisina ngayon, meron ng tinatawag na EPWD? Ito po yung simula po na kailangan pong itong organisasyon po sa Kongreso po, ito po ang in-apply po namin po rito yung Disability Inclusive Development, wherein kung napansin po ninyo, ini-empower po namin lahat po yung mga miyembro po namin sa bawat departamento. Kung napansin po ninyo, sa bawat departamento, whether sa House member o kaya House dapat official, merong isang tanggapin na empleyado na may kapansanan. Bigyan ng pagkakataon ng may kapansanan. Tama po yun, maging membro po. Pero ito po yung aim po niya, na kung meron po tayong common goal, yung objective po namin, para mapasulong po namin yung aming objective sa organization, yung sa welfare, to support and protect the welfare of disability, dapat po lahat po ay gumaganap, nagpa-participate, nag-i-involve po. For example, sa leverage po ng mga empleyado, kaya po namin makipag-coordinate, kagaya kay Alan sa accounting siya. Kung may pangailangan po kami tungkol po sa kapakanan ng may kapansanan, madali po kami makipag-connect sa kanya. Ma-involve po, saka yung mga able po doon para tuloy-tuloy po yung flow ng inclusive development. Para siya na po, may kakilala po siya, i-connect po yan para yung hindi po titigil, wala pong barrier, tuloy-tuloy po yun yung mismong pangailangan namin. At saka sa congressman po naman po, as an advisor, kasi po hindi po namin kaya na lumapit sa congressman basta-basta. Kailangan meron kang advisor
para ito na mismo, siya mismo ang lalapit at siya mismo ang magsasabi kung ano po pangangailangan para mas mabilis po yung flow. Sa ngayon ba, meron ba kayong experience na may congressman dyan na masyadong mataas at may pagkasuplado at may diskriminasyon sa mga may kapansanan? Ma'am, Meron? wala po. Ooh, Sa totoo lang, ma'am, meron pa kaming membro na may kapansanan, si Congresswoman Maria Victoria C. Alvarado, na ang strong advocacy po niya ay to the extent na inawardan po niya through a House resolution ang organization. Sige. Maging minsan niyayahan natin siya dito sa Dapat Sabado. nakaschedule siya, kaya lang nagkaroon siya ng yung activity. Activity sa pamilya po niya kasi priority po naman po pag weekend, pag Holy Week, yung pamilya naman po yung po sila. Pero yung isang problema na gusto kong ma-address ninyo, kasi yung mga iba, wala silang ID. Ano bang gagawin para magkaroon ng ID so mabigyan sila ng mga discount lalo na sa mga butika? Kagaya po sa amin ngayon, itong organisasyon po namin, meron po kaming ginagawa po sa mga lahat ng mga interesado maging member, as long as meron po siyang ID, meron po siyang pinapakita na disability po niya, ang gagawin po namin, tinutulungan po namin siya through the help of, isa na naman, tinatas mo namin si Alan. Para ma-expedite. Para ma-expedite po. Kasi mayroon po siyang kakilalang din as one, yung pong, para matulungan po yung mismo may kapansanan. Ganun po. Paano ngayon itong si Rick na yung sa kanya nga medyo mahirap yun, dahil pag ang nag-uusap nasa likod na, hindi na niya marinig. Doon ba saan ka nga ang department? Saang department ka sa Congress? Sa sa Community Support Services Department. Committee Support Services. Ano ang pangunahing ginagawa ng Committee Support Services? Kami nag-ano ng mga supplies. Dati ako sa editorial. Tapos yung kasi may hindi ako masyado siya sa oral, sa communication. So hindi ka doon nilagay? Nilipat nila ako sa support services. Kasi mas Sa anong ginagawa doon sa support services? Yung nagsusupply kami ng mga supplies, office supplies sa So more on pagsusulat, tapos bibilangin mo ngayon ilan ang mga kapangangailangan encoding, oo. Pero si Rick, yung impairment mo ba, yung boses niya Oo, kasi di ba pag hindi mo naririnig, how will you be taught the right way to talk? Hindi naman niya naririnig kung paano sasabihin yun, di ba? Mimimik mo kasi yung boses, parang parot. Wala siyang naririnig kung paano niya sasabihin yun, so paano niya sasabihin ng tama. Ganoon. Pero alam mo, ang gwapo mo. Tumawa na naman si Talo mo yung mga dyan. Galing ng sasabihin si Trish. Si Sir Alan, nagulat ako dahil pala siya, CPA. Yeah. CPA siya, no? So, talagang Galing sa empowered. numbers. Magaling sa yan, mag-file ng income tax. Consultant. Galing sa numbers ni Yung Alan. trabaho niya sa Congress. Actually po, sa accounting service po ako, nasa payroll group po ako. So, dati ang hawak ko talaga is payroll ng mga permanent employees. And then, yun po, dun sa payroll group. Kaya naman niya sinasabi ni Ate Boots, yung marami po ako nakikilala kasi mas puntahin po kami ng mga Natural tao pera hawak mo pera. sa accounting. So, Yung mga bulong, kailan lalabas? Meron na ba? Kailan na sweldo? May Yan ang mga pamilya ka na ba? Opo. At may kwento lang po. Sige. Ang wife ko po, si Miss Abigail, nanonood rin po siya ngayon. Kaya kapangalan ng guest namin Opo. kanina. At yung guest niyo po kanina, hangang-hanga rin po ako sa kanya. Sabi ko, kapangalan pa ng wife ko, which is equally magaling din. Nakikinig siya ngayon, sa ano? personnel po siya, kumbaga yung output nila, input namin, doon na rin po kami Sa nagkakilala. Congress din siya. Sa Congress din po siya. Ano pangalan? Abigail. Bernardo Mangulabnan. Tapos po, may dalawa na po kaming anak. Batiin mo. Si Pia and si Pio. Nanonood po sila. Sabi Pia nga and Pio. Galing, Daddy, kailangan makita kita. Kung hindi, wag ka na umuwi dito. So nakita mo na ako, anak. Pwede na siguro ako umuwi kung nanonood ka. Kung nakita mo yung channel. Cute na. Ilan taon na sila? Yung anak ko pong panganay is 9 years old, grade 3, incoming grade 4 sa School of the Holy Spirit. Yung
anak ko naman na pangalawa po is si Pio is grade 6 and coming grade 1 sa Claret School. Matanong naman kita, Alan, kasi sabi ko kanina nung papasok ka dito, hindi ko nahalata na ikaw ay may kapansanan. Maybe dahil sa tagal na natutunan mo na kung paano maglakad na parang hindi mahahalata. Pero nung paano ka nagkaroon ng kapansanan sa paglalakad? Actually po, according to my parents, nung 9 months old daw po ako, nagkasakit daw po ako. That time, mataas po ang lagnat. Tapos, na-injectionan daw po ako. And then, in-injectionan ako para sa pero na parang na-overdose daw po eh. Nako, yan na naman. Pare-pareho kaya po, diferensya. Nakalakihan ko na po, na ganito na po, namulatan ko na ganito na po ako na... Nung lumalaki ka, lalo na nung nagkaka-crush ka na, hindi ka ba nahiya na, hindi mo ikinahiya na ikaw ay may kapansanan? Marami po akong experience regarding Sige that. nga. Kwento ka ng isa. Hindi, ang isa lang Pinakamatindi. po, ang pinakamatinding nangyari po, dati high school po ako noon, mga first year, second year, sa Pasay po kami na umuwi noon. Pang umaga po ako noon, mga hapon, pagkatulog ko po, umuupo po ako sa tapat ng bahay namin. May mga dumadaan po na mga sasakyan, na mga exclusive schools na nakasakay lang rin po sila sa kanilang service, and then pag nakikita nila ako parang nagkakatinginan kami nun kasi nung bata pa po ako may tsura po ako nun, ngayon wala na po eh. Uy, kitang-kita po eh, may bigas pa oh. Anyway po, yun po, pag dumadaan sila parang nagkakatumayan, Kimpi ang tawag nila po sa akin nun. Bakit? Pero one time Kimpi de Leon. Sa Kimpi. nung nakita nila ako naglakad, Ngayon, Kimpi. yan na po, sabi nila, ay Kimpilay. Yun na po. Kaya since then parang ayoko nang parang nawalan po ako ng gana. Naiiyak ka ba noon pag naririnig mo yun? Actually po, kung tukso lang po ang lahat po ng tukso naranasan Sinapit ko. mo na. Kahit nakita ka ng pilay, sasabihin pilay, ganyan. And then halos araw-araw po iniiyakan ko po yun that time po iniiyakan ko po at tinatanong ko po sa poong may kapal, bakit sa dinami-dami naman po ng mga bata o tao, isa pa ako na sa napili nyo. Parang gano'n lang po yung ko nung that time. Pero Feeling lang. Opo, na-overcome ko na rin po. Bakit? Paano mo na-overcome? Kasi ang ko po, naging dahilan ko nun wala na pong ibang option kung di maging matatag. If there no other recourse but maging matatag, yun po ang naging ko. Kasi ganito na po ako, magiging maawa pa po ako sa sarili. Lalo na nung nag-asawa ka siguro, naisip mo, uy, wala naman palang balakid ang pagkakaroon ko ng diferensya sa paglalakad. Opo. Dahil imagine, nagustuhan ka kahit na ikaw ay may kapansanan. At first boyfriend niya po ako. So imagine. Opo. And I'm very proud of that. Kasi 4 years po kami naging mag-on. And then on the 4th year, on December 28, 2001, kinasal na po kami. galing. Hindi na niya tiningnan yung kapansanan mo, tiningnan niya yung pagkatao mo. Opo, pero meron din po kahit paano na medyo against din sa syempre. Siyempre, na, alam mo, bakit sasabihin. yung pagpilili mo na na May diferensya. Oo, anong mangyayari yan. Pero pinapatunayan ko nan po in my own little way kung paano ko pong alagaan yung aking pamilya. Very good. Mabuti na rin siguro nangyari sa iyo kasi baka nangapit ng ibang Bakit ka? sumakabilang bahay ka. Ito naman si Rick. Joke lang yan ha. Pero, Tama po yun. I agree with that. ganun. Si Rick naman, may pamilya ka na rin. Wala pa po. Ikaw ba naka-enkwentro ka nung, halimbawa, sasabihin, ang gapo, tikas. Tapos pag magsasalita ka na, magtatawanan sila. Yung ba experience mo, yung napagtawanan ka dahil nadinig ka nila kung paano ka magsalita? Ay, di ba, ako di ko na pinapansin yung mga kasi Nagtatawanan sila, naku, ano yan, ba't ganyan magsalita? Ganon. yung pagsalita. Oo. Kasi ito na, siya na mula na magkaroon ako ng deafness niya, siya. Siyempre, niya, kasi I was born normal. So, yung malipat na kami sa, doon na ito na simula siya, bali mga... Hindi ka nagkaroon ng mga galit na bakit naman ako nagkaganito, ba't di ako naalagaan, nalagyan lang ako ng tubig sa tenga, lumala pa ng ganito. Parang malipat kami sa parang nasabik na ang sarap maligo sa dagat. Parang hindi niya na daw pinapansin. Tama yung mga tukso. Tinutukso ka. Tinatawanan ka, hindi mo na pinapansin. Kasi noong una, parang natakot ako. Kasi sabi ko... Sa opisina, hindi ka na lait-lait. Discrimination. Hindi naman. At parang sila,
bigla ka, hindi nakakarinig. Tapos di ba, pag nagkukwentuhan kayo, Oo parang nga. na-isolated ka. Siyempre. Oo, tapos pag masaya sila, nagtatawanan sila parang... Ano daw, naiinggit gano'n, ka na. no? Bakit ganito? Ang saya nila, tapos hindi ko naririnig yung ano gusto ko, sumali sa usapan nila. Pero Bakit alam mo, ganito sila? Oo, ang galing. tapos, Kasi ikaw sa isang magandang grupo na kayo Yeah. So you will never be left behind. Empower Yeah. Na empower. At marami ka ng kakampi. Di ba? Lalo na ang sipag ng presidente nyo, si Boots Babelona. Ma'am, through the support of the group, talagang concerted effort po ng group, kaya po sumusulong po mismo yung empowering people with disabilities. Alam mo, nakikita kita Ang galing mong leader. No? Ma'am. Kasi andyan yung parang Yung influence niya, nagagamit niya nag-guide talaga. niya. No? Oo. Parang Through andyan. God's No? grace and wisdom, lahat po ito nangyayari po. Amen. So, gusto na natin kayong pasalamatan dahil wala na tayong oras. Gertrude Pabilona, Rick Ada, Alan Mangulabnan. At ito, may mga